The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit. And everyone that does, he prunes so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as the branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine, so neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch and wither. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want, and it will be done for you. By this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We all know that death will come, and we all know in our faith that we move from mortality to immortality, from mortal to immortal. The immortal part is either you spend it with God or you spend it in hell. Sabi nila, kung ganito kainit ngayon sa lupa, siguradong sa impyerno mas mainit. No? Kaya magpakabuti na tayo, no? But my dear friends, my brothers and sisters, everybody wants to go to heaven without thinking that heaven is the result of how we live our life here on earth. Take note of that. Heaven is the result of how we live our life here on earth. If you cannot remain in God here on earth, how can you remain in God in heaven? Kung hindi mo kapiling ang Diyos sa lupa, paano mo makakapiling ang Diyos sa langit? Sabi nga ng isang nanay na pinamisahan ang kanyang anak, na alam ko na yung anak na yon ayon palagi niyang nirereklamo, pasaway, pasakit. At pagkatapos ng misa, sabi ng nanay, Father, saan kaya pupunta ang anak ko? Saan kaya pupunta ang anak ko? Ang tanong niya, pupunta kaya siya sa langit o pupunta siya sa impyerno? Sabi ko, di ko po alam. Depende po yan sa Diyos. Di po ba? Ang sabi niya, yung misa po ba natin, makakadala po ba sa kanya ito sa langit? Hindi ko siya sinagot. Ang sabi ko lang, parang board exam po yan, board exam. Alam niyo darating na mayroong board exam, hindi kayo nagre-review. Ngayon, malapit ng exam, bigla kayong pumunta kay Father, nagpa-bless. Ay ano ngayon, Father? Sa palagay niyo, papasa siya? Sabi niya, ay hindi, Father. Parang ganun ang anak niyo. Ano ba? Ha? Hindi mo isinabuhay ang kalooban ng Diyos. Tapos aasa ka, makakapunta ka sa langit. If you cannot remain in God here on earth, how can you remain in God in heaven?
That is a very simple question. What is the second reading trying to tell us? How to remain is to love and believe, to put our love in action. Or simply, love is defined as to order ourselves for the good of the other. Listen, love is to order ourselves for the good of the other. Love is not about what we receive. Love is about what we give. It's about what we have shared. It is not about how we feel. We do good. We order ourselves, not so that we will become successful, but so that we can help others to be good. Help others to be good. What is the first reading trying to tell us? Everybody needs a conversion. Lahat kailangang mayroong pagbabago ng buhay. Ang halimbawa sa unang pagbasa, marahil sa panahon nila, ang pinakamahirap makonvert ay si Saul bago maging Paul. Dahil inuusig, tinutuligsa, hinahanap, pinahihirapan, yung iba pinapapatay ang mga nananampalataya sa Diyos. Kinatatakutan siya. Pero, ang unang pagbasa ay nagsasabing, walang imposible sa taong gustong magbago. Walang imposible sa taong gustong magbago. Sabi nga natin, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ikaw ang makasasagot. Pag sinabing, bakit hindi ka nagbabago? Ikaw ang makasasagot. Gusto mo bang magbago? Ikaw ang makakasagot. Mga minamahal na mga kapatid, ang pagbabago ay hindi minsanan. Ito'y araw-araw na ginagawa. Araw-araw na ginagawa. Paano tayo matutulungan? Ayon sa Salmos Responsorio, purihin mo ang Diyos. Saan? Kung saan ikaw ay bahagi ng kanyang bayan. In the assembly of God. In the assembly of God. Kailangan mo ng katulong. Hindi mo kaya magpakabanal ng solo. Kailangan mo ng ibang tao na kung saan ikaw ay pinagdadasal, ikaw ay pinupuna, ikaw ay tinatama, ikaw ay tinutulungan. Kailangan bahagi ka ng isang sambayanan. Sa init ng panahon ngayon, ang hirap magsimba. Di po ba, ano? Pari, nagkakasakit sa init. Di ba? Inom kayo ng tubig. Ha? Madali kayo ma-dehydrate, dala ng init. Ha? Baka mauna kayo na hindi pa dapat. Di po ba, ano? Ha? Uminom kayo ng tubig, lalo na yung mga matatanda. Ano po? Kasi pag matanda na, bakit nga ba tinatamad ng uminom ng tubig? Ha? Uminom kayo ng tubig. Father, ikaw ba excited ka ba magmisa? How I wish. Di ba, ano? How I wish. Sa inaraw-araw na ginawa ng Diyos, how I wish. But there are times I have to drag myself. Because that is a process. That is a process. Kung ikaw ay magtatrabaho, excited ka ba palagi? Hindi. Sometimes you drag yourself to bring yourself to the office because you need to work. Ha? Sabi nila, dati takot akong walang ilaw. Ngayon, mas takot ako pag may ilaw na. Mataas na ang kuryente. Di ba ba? No? Marami nang kinakatakutan ngayon. Ha? Sabi ng isang nanay, kailangan ko magtrabaho. May anak akong gustong naka-aircon. Di ba? No? Mga minamahal na mga kapatid. Ganito yan sa lupa. Imagine nyo sa impyerno. Di ba? No? Walang break. But it's good to ask ourselves. Ask yourself, what prevents you? What
prevents you from being with God, from remaining with God? Ano sabi ko na nakalipas na araw? If, malaking if you go to heaven, you will have a place to stay. That is if. That is if. Kung makakarating ka sa langit. Huwag tayo mag-presume na, ako, makakarating ako sa langit. Ha? Mahirap yung ikaw ay talagang feeling mo makakarating ka sa langit. Pero kung sumagot ka sa magulang mo, balagbak. Di ba? Feeling mo makakarating ka sa langit. Pero pag ikaw ay nagtatrabaho, mas madalas yung paglalaro mo sa computer kaysa doon sa trabaho. Di ba? Feeling mo makarating sa langit na nagmamadali ka lang umabot ng alas 8. Pag umabot na, babagal ka na. Di ba? Ano? Ang haba ng pila ng CR sa babae. Bakit nga ba? Ano? Pag naka-time in na, nakapila silang lahat sa CR. Marami sa kanila. Sabi, anong ginagawa niyan, Father? Malay ko, hindi naman ako kasali dyan, di ba? Pero feeling ko, nagre-retoke sila ng mga bagay na hindi na mababago. No? Nandun na yun eh. Mga minamahal na mga kapatid, what keeps you from being with God? Anong meron sa Ebanghelyo? Ang unang konsuelo, if you remain with God, ask anything and it will be given to you. Ask anything. If you remain in God, you can ask anything. When I say anything, anything. If God has given His only begotten Son, is there anything God not capable of giving you? Nothing. Nothing. If you remain, you can ask anything from God. And it will be given to you. It will be given to you. Pero sana naman, maayos yung hinihingi mo. Bakit? May nalaman akong kwento. Bago lang, na si Mrs. galit na galit kay Mr. Bakit? Si Mr. maraming extracurricular activities. Ano pa? At sinabi daw ni Mrs. kay Mr., pag namatay ako, isasama kita. Pag namatay ako, isasama kita. Natawa kayo. Pero, nung namatay si Mrs., kinabukasan, namatay si Mr. Dalawa ang lamay sa pamilya. Yung babae at yung lalaki. Ganun, mga Mrs. dito, sabihin nyo kaya kay Mr. yan, no? Sabihin nyo lang, pag namatay ako, isasama kita. Ha? Sabihin nyo. Oo. Sabihin nyo. Ang tanong sa akin, saan kaya sila nagpunta, Father? Hindi ko alam. Di ba? No? Hindi naman akong kasama eh. Pero, napaisip ako. Di ba? Pwede rin siguro sabihin ni Mr. yon, pag namatay ako, isasama kita. Di ba, anak? My dear friends, my brothers and sisters, think about this. Seriously. This is not a joke. Have you thought where you want to spend eternity? As husband and wife? As a family? If you cannot live in peace here on earth, how can you live in peace together after life? Kung wala kayong ginagawang kundi magbangayan dito sa lupa, sa palagay nyo may lugar para magbangayan sa langit? Di ba? Sigurado ako kung saan kayo pwede. But think about this. Seriously,
The first reading invites a conversion. The responsorial psalm invites that we come together in assembly. The second reading invites us to put ourselves in order for the good of the other, out of love. And the gospel invites us to remain with the consolation that we will receive what we asked. And secondly, that we bear fruit. Because if you will not bear fruit, you will be pruned and you will be thrown to fire. Simple lang ang pagbasa. Walang paligoy-ligoy. Ang tinatanong ay, anong uring pamumuhay meron tayo? Again, if we cannot remain in God here on earth, how can we remain in God in heaven? Second, if we cannot live in peace with one another here on earth, how can we live in peace with one another after we die? Amen. Paalala lang, uminom ng tubig. Ano po? Pag kayo ay madalas masakit ang ulo, sabi ng doktor, dehydrated kayo. Ano po? Dehydrated kayo. Baka wala kayong sakit sa puso, bigla kayong magkasakit dahil dehydrated. Ano po? Uminom ng tubig. Going back to what I've said, if you cannot live with God here on earth, how do you expect to live with God in heaven? Second, if you cannot live in peace with your family here on earth, how do you expect to live with your family in heaven? My dear friends, my brothers and sisters, how we live today here on earth will be the basis of where we are going to spend eternity. Remain in God here on earth, that you may remain in God in heaven. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.